tama po ba, Yusek Ed, itong report na ito? Well, hindi pa 100% confirmed kasi walang makaka-verify niyan. Tama. Even the State of Israel. Aha. Pero we are working, ang galaw natin, we're working on the assumption. Kasi hindi pa sila nagpapakita eh. Aha. Wala pa. Mabuti naman, ibig sabihin, hindi pa sila namamatay. Mabuti, no? Pero assumption na hostages sila and hindi namin mag-verify. But maaaring kasama sila. Yun ang sumasagot tayo, tumutugon tayo dun sa assumption niya na hawak sila ng Hamas. Itong dalawa ho na ito, ano ho mga trabaho nito? Are they caregivers? Do they work in a restaurant or somewhere else? Lahat ng mga Pilipino sa southern Israel, kung saan nag-kidnap yung mga Hamas o pumatay, ay mga caregivers. Yung iba sa mga kibbutz. Itong dalawa, nandun sila dun sa yung pinakamalapit na area sa Gaza. Kaya nadamay sila. Oo. Tinitignan na rin ho ba ninyo kung wala yung kanilang mga inaalagaan, definitely siguro sinama na rin sila dahil di po ba may kwento tayong isa napatay dahil ayaw niyang iwan yung kanyang alaga, pating alaga niya namatay, baka dinukot na rin yung kanyang alaga. So kung dinukot yung alaga niya, baka pati siya kasama, Yusek Ed. Maaari po, pero hindi naman sinasabi sa atin ng Israel yung kung sino mga Israeli na tinukot. So, yun nga. So, yan ang mahirap na sitwasyon natin. And siguro, ayaw ng Israel na, and we should also think that way, na let's not endanger their lives na ipapublicize natin. No? Sabihin na lang natin na we assume they're hostages, so ng paraan na ma-rescue sila. O pakawalan. There's report, Yusek, na yung isa raw doon ay nadakip or nawawala doon daw sa concert area, yung dumalo raw ng concert. Tama po ba? Namatay po yun. Yung dumalo ng concert, okay. Namatay siya at siya yung nauwi na yung bagay niya nung last weekend. Nadala na sa Negros Occidental. Okay. Ngayon, Yusek, punta naman po tayo dun sa report about the repatriation ng halos 200 Pinoy na nais lumikas na dyan sa Lebanon. Kailan po ito? Over 160. Kaya po hindi pa nag-visitupad. Mga karamihan, walang papeles sa Lebanon. Kasama rin yung dahilan kung bakit di sila umuwi. Kasi kailangan pa natin kunin yung Lebanese permit. Kasi nga, nag-violate sila ng immigration laws nila. So yun ang issue. May isa pang issue, limited ngayon yung flights. May flights, pero limited kasi, well, for example, yung Syria, tinamaan yung airports ng Israel. Maaring tatamaan din yung airport sa Beirut. Although, hindi ko nila nais yun. So, isang iniisip pa, by ship, dadalhin sa Cyprus maybe. So, iniisip pa, pinaplano pa ng ating attaché doon sa Lebanon at saka yung ambassador doon, paano yung best way. Pero yung unang gawin, kunin yung Lebanese permits, exit permits. Ayun, alright. Panghuli na lamang, Yusek De Vega, may inaasahan pa ba tayo na baka madadagdagan pa yung bilang na yan na mga magbo-volunteer mula Lebanon na para mailikas sila, makauwi sila sa bansa, Yusek? Opo, kasi kung naalala nyo, nung a few days ago, less than 100, tapos naging 113. Ngayon, nagpas 160. Tapos parami. Isa pang magandang balita, yung Israel may darating na bagong batch sa October 30. Halos 60 sila. So, ang may details yan si Mr. Kakdak at si Mr. Ignacio, ang ating partner agency. So, we're doing what we can po.